Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ng advance happy wedding anniversary sina Bong at Lisa Garcia, sina Miguel at Chacha Mercado, at advance 12th birthday sa aming apo na si Gabriel Anaya Umali. Gabriel, happy birthday. Happy listening sa ating mga avid listeners, kay Nora de la Paz Madriaga, kay Ate Sally Reyes, Nora Kabantog, at sa kanyang apo na si Jewel Kabantog na nagdiwang din ng kanyang birthday. Kay Alo Bautista Ching Vejerano, Ionilo Delgado, Ruby Nocum, Flor de Lisa Derequito, kay Jack Cabral, kay Pastor Milky at Ate Tess Gonzales. Pinapaabot din natin ang ating pagbati ng congratulations kay Jaggy Palma. Siya ay gumraduate ng AB Economics Cum Laude mula sa UST. Napakarami ngayong nagtuturo ng iba't ibang pamamaraan kung paano haharapin ang mabibigat na krisis sa buhay, lalo na matapos na maranasan natin ang epekto ng COVID-19 pandemic. Dahil sa pandemyang ito, marami ang nagkasakit, hindi lamang physically, kundi maging mentally and emotionally. Alam nyo ba na 2,000 years ago ay itinuro na ni Jesus sa kanyang mga alagad kung papaano haharapin at pagtatagumpayan ang mabibigat na krisis? Ito ay itinuro ng ating Panginoon nang mangyari ang isang himala, yung pagpapakain sa mahigit sa 5,000 tao. At mababasa natin ito sa Lucas 9:17, ito ay parang isang on-the-job training ng ating Panginoon sa mga alagad kung papaano haharapin ang krisis. Hayaan ninyong basahin ko ang Lucas 9:10 hanggang 17 base sa ang bagong ang Biblia. Sa kanilang pagbabalik, ibinalita ng mga apostol kay Jesus ang mga bagay na kanilang ginawa. Kanyang isinama sila at palihim na nagtungo sa isang bayan na tinatawag na Bethsaida. Subalit nang malaman ito ng napakaraming tao, sila ay sumunod sa kanya. Sila'y masaya niyang tinanggap at nagsalita sa kanila tungkol sa kaharian ng Diyos at pinagaling niya ang mga nangangailangan ng pagpapagaling. Nang patapos na ang araw na iyon, lumapit ang 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin mo ang mga tao upang sila'y makapunta sa mga nayon at sa mga lupaing nasa palibot at makahanap ng matutuluyan at makakain, sapagkat tayo'y narito sa isang ilang na dako." Subalit sinabi niya sa kanila, "Bigyan ninyo sila ng makakain." At sinabi nila, "Mayroon tayong hindi hihigit sa 5 tinapay at 2 isda. Malibang kami umalis at bumili ng pagkain para sa lahat ng mga taong ito." Sapagkat mayroon doong halos 5,000 lalaki at sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pangkat-pangkat na may tig-50 bawat isa." Ginawa nila iyon at pinaupo silang lahat. At pagkakuha niya sa 5 tinapay at sa 2 isda, tumingala siya sa langit, pinagpala at pinagputol-putol ang mga ito. Ibinigay niya ang mga ito sa mga alagad upang iahin sa napakaraming tao. Silang lahat ay kumain at nabusog
at pinulot nila ang lahat ng natira, 12 kaing ng mga pinagputol-putol. Itong mga talatang aking binasa ay hindi lamang simpleng kwento ng himala. Nilalaman ng kasaysayang ito ang mahahalagang prinsipyo sa pagharap sa malaking problema o krisis batay sa prescription ng the greatest physician the world has ever known. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Naririto ang mga prinsipyo. Unang prinsipyo, harapin ang problema. Face the problem squarely. Kapag tayo ay nahaharap sa mabibigat na krisis o problema, meron tayong dalawang options. Fight or flight. Lumaban o tumakbo. Ang solusyon ng mga alagad ay the easy way out. Ang kanila ay takbuhan ng problema. Pagka po naharap ang mga tao sa malaking krisis, merong iba ang ginagawa ay naglalasing. Pero ang problema doon, hindi naman nawawala yung problema. Kapag nawala yung pagkalasing, balik sa consciousness ng tao yung kanyang problema. Yun namang iba, pinagpapaliban. Ang tawag dito ay procrastination. Ngunit ang procrastination ay hindi nakasosolve ng anumang krisis o problema. Pero ang solusyong itinuro ni Jesus sa mga alagad ay harapin ang problema ora mismo. Ang solusyon ng mga alagad ay pauwiin na ang mga tao at hayaang sila ang maghanap ng kanilang makakain. Ngunit ang sabi ni Jesus sa mga alagad, kayo ang magpapakain sa mga tao. Tayo mismo ang kinakailangang humarap sa ating problema. Hindi ito pwedeng i-delegate sa iba. Hindi ito pwedeng ipinagpapabukas ng ipinagpapabukas. Habang hindi natin hinaharap ang problema, lalong tumitindi ang kamandag nito. Kapag tinakbuhan natin ang problema, hahabulin tayo nito. Minsan ay meron ako nakitang isang napakagandang tagpo sa bukid. Nakita ko yung isang inahing manok na yakag-yakag niya yung kanyang mga sisiw. Kung saan siya pumupunta, sumusunod yung mga sisiw. Abay, merong isang pilyong tuta na binuska. Itong inahing manok at yung kanyang mga sisiw ay pinagtatatahol at hinahabol. So ito namang inahing manok ay tumakbo at yung kanyang mga sisiw ay sisinghap-singhap na sumusunod sa kanilang ina na tumatakbo. Abe, akalain ninyo na nakapag-isip-isip yata yung inahing manok. Ang ginawa niya ay hinarap niya yung tuta, ikinampay ang kanyang mga pakpak at siya'y tumilaw ng malakas. Alam ninyo, nagulat ako sa nangyari. Yung tuta ay kumaripas ng takbo. Kapag hindi natin hinarap ang problema, kapag tinakbuhan natin ang problema, hahabulin tayo nito. Ngunit kapag hinarap natin ang problema ang tatakbo. Ikalawang prinsipyo, maniwala ka sa iyong kakayahan. Believe in yourself. Believe in what you can do. Sa harap ng problema, magtiwala ka sa Diyos at magtiwala ka rin sa iyong sarili. Believe in yourself because God believes in you. Sabi ni Jesus sa mga alagad, kayo ang magpapakain sa mga tao. Pero sa tingin ng mga alagad, imposible yata yun. Ang nakita ng mga alagad ay yung kanilang kaliitan at ang kalakhan ng problema. Wika nila, libo-libo ang tao. Kaya't pagsama-samahin man, ang sweldo, ang isang buwang sweldo naming lahat ay hindi pa rin kasya para mapakain ang mahigit sa 5,000 gutom na mga tao. May nakita mga alagad
na 2 isda at 5 tinapay na nagmula sa isang bata. Pero yun ay sapat para lamang sa isa o kaya 2 tao at hindi sa mahigit sa 5,000 tao. Sa harap ng problema, napakahalaga ng ating attitude, ng ating paningin. Kapag ang tingin mo sa problema ay dambuhala, talagang lalamunin ka nito ng buong buo. Naalala ko, noong tinatangka ng pasukin ng mga Israelita ang lupang pangako doon sa Kanaan, si Moises ay nagpadala ng 12 mga spies. Yung 10, nakita nila na yung lugar ay talagang napakaganda. Talagang dinadaluyan ng gatas at pulot. Ngunit nakita nila na ang mga nakatira roon ay mga higante. Kayang-kaya silang lamunin, hindi nila kayang labanan. Sapagkat malalaking mga tao, mga higante nga ang kanilang tingin at ang tingin nila sa kanilang sarili mga tipaklong. Ngunit yung dalawa, si Caleb at si Joshua, pareho rin ang kanilang nakita. Nakita rin nila na talagang malalaki yung mga tao na ninirahan doon. Napakaganda ng lugar. Ang sabi nila, yes, malaki sila, ngunit mas malaki ang ating Diyos, kaya lusob na. So yung dalawa ay nakita nila, hindi yung kalakhan ng problema, kundi yung kalakhan ng kanilang Diyos. Kaya alam ninyo sa kasaysayan sa henerasyong iyon, si Caleb lamang at si Joshua ang nakatungtong sa lupang pangako. Tandaan mo, kapatid, ang iyong Diyos, ang ating Diyos ay mas malaki kaysa ating problema, mas malaki kaysa ating krisis. 3 prinsipyo, relax lang. Be cool. Don't panic. Kapag tayo'y nahaharap sa malaking problema, madalas ang problema ay hindi naman mismo yung problema. Ang problema ay ang ating pagkataranta, ang ating pagpapanik. Kapag tayo'y nagpanik, lalong lumalaki ang problema. Kapag tayo'y nagpanik, lalo tayong nagkakamali. Iniutos ni Jesus sa mga alagad na paupuin ang mga tao at sabihin sa kanilang relax lang. Be cool, don't panic. Alam nyo, sa sasakyan, kapag nag-overheat ang makina, kailangang buhusan ng tubig. Kaugnay nito, huwag kayong gagawa ng anumang desisyon kapag kayo'y kumukulo sa galit. Sabi nga ng mga Chinese, kapag naiwasan mo ang 1 minuto ng pagkagalit, maiiwasan mo ang 1,000 araw ng pagkagalit. 4 na prinsipyo, magplano, mag-organize. Plan your work, work your plan. Wika nga ng isang management tenet, if you fail to plan, you plan to fail. Huwag banat ng banat. Kailangang planuhing mabuti ang mga hakbang, kailangang mag-organisa. Sabi ni Jesus sa mga alagad, paupuin ninyo sila ng tig-50 at saka ninyo ipamahagi ang mga pagkain. Can you imagine kung hindi nila ito ginawa? Kung sinabi nilang, go, kanya-kanyang kuha, abay siguradong rumble, siguradong magkakagulo. Kaya kapag merong mga relief distribution sa panahon ng mga kalamidad, napaka-importante na organisado. Otherwise, lalong madaragdagan ng problema. Maaring merong mga taong masaktan, merong mga taong hindi makatanggap ng tulong na kailangan makatanggap, merong mga hindi naman kailangang makatanggap ang siyang nakakatanggap. So,
Kailangang magplano, mag-organize sa panahon ng krisis. Ikalimang prinsipyo, humingi ng tulong sa iba. Ask the help of others. Sa kasaysayang ito, ang tumulong ay walang sino mang nag-expect na ang tulong ay manggagaling sa isang bata. Isang batang hindi ipinagkait ang baon niyang 2 isda at 5 tinapay. Pwede namang maghimala si Jesus. Pwede niyang gawing tinapay ang mga batong naruroon. Ngunit nais niyang bigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan. Nais niyang bigyang diin ang kahalagahan ng partnership sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sa panahon ng krisis, walang taong napakahirap para hindi makatulong at wala ring taong napakayaman na hindi mangangailangan ng tulong ng iba. Ibig sabihin nito, mga kapatid, kailangan ding maging matulungin tayo para sa panahon ng pangangailangan ay maraming tutulong sa atin. Aanihin mo kung anuman ang iyong itinanim. You reap what you plant. Kailangang maging mabuti kang kapitbahay. Ika-6 na prinsipyo, manalangin. Pray. Nang ipanalangin ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, abay nag-multiply ang mga ito. Sumobra pa sa mahigit 5,000 tao nakakain. Hindi lamang basta nakakain, nabusog, at hindi lamang sila basta nabusog, kundi may natira pang 12 tiklis. Walang anumang bagay na mananatiling maliit sa mga kamay ng Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin may pananampalataya, maging ang imposible ay nagiging posible. Sabi sa Filipos 4:19, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang panalangin, ang ating ATM card para makapag-withdraw sa bangko ng langit na ang pondo ay hindi nauubos. Wika ng bantog na architect na si Olive Steele. When we pray, we are demonstrating our belief in a power that is greater than our own. Ika-7 at siyang panghuling prinsipyo, mag-impok, save. Matapos na makakain ng lahat, iniutos ni Jesus na tipunin ang mga natira at nang kanilang matipon ng lahat ng natira ay nakaipon sila ng 12 tiklis ng mga tinapay at mga isda. Mahalaga ang pag-iimpok. Kahit pa konti-konti basta consistent. Wika nga ng matanda nating kasabihan, kapag may isinuksok, may madudukot. Ang hindi masyadong nahirapan sa loob ng 2 taong lockdown dahil sa COVID-19 pandemic ay ang mga taong nakapag-ipon ng sapat. Sa Asia, ang mga Japanese, ang number 1 sa pag-iimpok. Tila ang Pilipinas yata ay kulelat sa pagkakaroon ng savings consciousness. By nature, gastador tayo. Hindi pa kinikita ay ginagastos na. Mahilig tayo sa bale. Bali dito, bali doon, bali ng bale, kaya nagkakabali-bali ang budget. At marami ang mas malaki ang ginagastos kaysa kinikita. Kapag naumentuhan, sa halip na itabi ang umento,
Ang ginagawa ay itinataas ang standard ng buhay. Kung dati nakapagtsatsaga sa jeep, ngayon pataksi-taksi na o pag-grab-grab na. Minsan, ang multi-billionaire na si Henry Ford ay tinanong kung ano ang sikreto ng pagiging mayaman. Alam niyo, ang sabi niya, simple lang, don't spend more than what you earn. Yung mga bago pa lang nagtatrabaho, start saving now. Kapag sumweldo, magtabi ka ng specific amount and consider it as part of your expense. Hindi ka makapagse-save kung hihintayin mo lamang na may matira at iyon ang iyong iimpukin. Kahit estudyante ka, kung nasa iyo ang consciousness of saving, meron kang tiyak na maitatabi. Sa pagbubuod, ang prescription ni Jesus sa pagharap ng problema o krisis ay ang mga sumusunod. Harapin ang problema. Maniwala ka sa iyong kakayahan. Relax lang, magplano at mag-organize, humingi ng tulong sa iba, manalangin at mag-impok. Ang prescription ay nagmula sa the greatest physician of all time. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo at tiyak na epektibo ang prescription. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, salamat po sa 7 prinsipyo kung paano mapagtatagumpayan ang krisis na aming natutuhan batay sa karanasan ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, tulungan niyo po kami na manatili sa aming isip ang mga prinsipyong ito at aming i-apply sa panahong nararanasan namin ang matinding problema o krisis ng buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.